Senator, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa mass po. Siyempre kay Mayor Vico, kay Vice Dodot, Cap Erap, lahat po ng mga kagawad konsehal na kasama natin, lahat po ng mga kawani ng ating city at siyempre ng ating barangay, ating mga kagawad. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, nakakatuwa naman po na umpisahan na po natin itong pag-turnover at pag-bless nitong San Joaquin Community Center. Para sa totoo lang ay magamit na rin. Eksakto, padating na tayo ng summer. Kaya perfect na po para yung mga naglalaro ng basketball, volleyball, pickleball o kahit ano, pwede na may adjust dito. Ang siguro, pakiusap na lang po natin kay Kapitan sa ating mga kagawad, sa HOA, ay pangalagaan na lang po natin talaga itong San Joaquin Community Center na ito. Sa totoo po, no, ang unang plano po dito, 2 palapag. Yan yung unang plano po dito eh. Pero yung heavy equipment, hindi makapasok eh. So, nag-settle tayo na ganito na lang, na-approve naman para ma-improve natin yung paggamit nitong San Joaquin Community Center. Again po, gusto ko rin pong batiin yung ating DPWH, si D.E. Aris. Magandang umaga po, maraming salamat. At again po, masaya lang ako na at least mabibless at mata-turn over na po natin itong court. Magandang umaga po, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Yan. Upang bigyan din po ng magandang mensahe, hiyan din po natin magandang mensahe ang ating Vice Mayor, Dudut Jaworski po. Maraming salamat. Good morning po sa ating lahat. Mayor Vico, Congressman Roman Romulo, kay Cap Erap Sanchez, of course, sa ating mga kagawad na nandito rin. Sa ating District Engineer, Aris, good morning po. Sa pamilya ng DPWH na nandito. Congratulations po sa inyo. Napakaganda po nitong bagong community center ng San Joaquin. So siguro yung ating mga residente dito excited na magamit. Hindi lang sa basketball, pero sa lahat ng ibang sports, kasama na rin po ang Zumba ng ating mga senior. Tama? At least, diba, rain or shine, meron na kayong napakagandang community center. So, ang totoo po ito, project po ni Congressman Roman Romulo. Kaya palakpakan nyo naman si Cong Roman. Talaga naman, thank you Cong Roman sa inyong napakagandang nagawang proyekto. Hindi ko na rin pahabaan para ma-upisahan na rin natin yung blessing. So, ulit, congratulations. Magandang umaga po sa atin. Father Evan pala, good morning. Thank you po, guys. Para naman po, hiyan ang isa sa mga idolo natin dito sa lungsod Pasig at ang ama ng ating lungsod, walang iba, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po lang po kayo. Magandang umaga, Barangay San Joaquin. Kamusta po kayo? Ayan, Cap Erap, sa ating mga barangay officials, sa mga HOA officers po natin at sa lahat po ng mga residente po natin. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa amin. Siyempre kay Congressman Roman, congratulations po at maraming salamat. Ganun din kay Vice Mayor Dodot at sa lahat ng mga kasama natin mula sa lokal na pamahalaan ng Pasig. Sino pa po ba nandito? Siyempre, hindi natin pwede kalimutan ng DPWH. Sila po ang implementer ng proyekto na ito. And District Engineer, Engineer Aris at sa lahat po, ng Ma'am Gigi at sa lahat po ng mga kasama natin mula sa DPWH. Maraming salamat. Father Eman, maraming salamat po sa inyo. At baka hindi ko nang banggitin lahat. Ang iksi ng mensahe ni Congressman Roman at ni Vice Mayor Dodot. Kaya ako naman po, hahabaan ko yung mensahe ko. Hindi, biro lang po. Dahil sa totoo, may meeting din kami ng alas 10, Kaya pasensya na po kung pagkatapos ng maiksing programa natin ay medyo nagmamadali po kami. Hindi naman dahil ayaw namin kayo makasama, kundi baka may nag-aantay na sa opisina ng alas 10, magkita 10 a.m. na po yata, Kaya pasensya na. Masaya po tayo dito ngayon sa Villa Munsod. Ngayong umaga, alam na alam ni Cap ito, alam na mga kagawad ito, pati ng mga SK natin. Naalala ko po, hindi ko na maalala kung anong taon, kung 2022, 2023 ba yun, nung bumisita po kami ni Kong dito, kasama ng mga ibang konsehal po namin, nung nandito po kami, ito talaga yung request dahil alam niyo naman po yung sitwasyon dito sa court natin bago siya ipagawa.
talagang may waterfalls na sa loob ng court. Umulan lang ng konti, kahit na hindi malakas yung ulan, ay pumapasok na yung tubig sa loob. Kaya wala yung mga bata, yung mga batang nakashooting ko dito nung nandito po kami. Sabi ko sa kanila, alam ni kung paalis na kami, pinasa nila sa akin yung bola. Sabi nila, tira daw ako. Sabi ko, sige, pero kung mamiss, hindi pa pagawa yung court. Sabi ko gano'n. So tumira ako, naka-jamba na shoot naman, kaya pagkatapos nun, nilapitan ko lang agad si Kong Roman. Sabi ko, Kong Roman, sabi ko sa kanila, kung ma-shoot, ipapagawa yung court, paano gagawin natin ngayon? Na-shoot. Sa totoo, hindi siya naka-budget sa LGU natin. Pero pwede naman budgetan. Nag-usap kami ngayon kung anong gagawin. At sinabi sa akin ni Kong Roman, pwede natin ipagawa sa DPWH. So, tinignan po namin, nag-usap kami ulit ni Kong after a few weeks. Yung unang plano natin, konting background lang para sa kaalaman po ng lahat. Yung una pong plano sana, para ma-maximize yung lupa, hindi naman dumadami ang lupa sa San Joaquin at sa lungsod natin, ang unang plano po ay multi-level po tayo. Pwedeng parkingan, pwedeng multi-purpose yung sa baba, sa second floor sana yung court. Kaso nung nag-usap na po tayo ng DPWH at ng mga engineer po natin, medyo yung equipment, yung mga truck, talagang may hirapan pong magpasok ng mga heavy equipment dito. Alam ko, naiintindihan naman po yan ng bawat isa. Kaya, minabuti na lang, nagandahan na lang yung design ng court, hindi na siya multi-level, pero gawin natin maayos. At ito na po ngayon, yung San Joaquin Community Center. At gusto ko lang po sabihin, na sa totoo, parang napaganda pa nga. Ako bilang mahilig sa basketball, sa totoo, mas gusto ko naglalaro sa court na ganito kaysa yung multi-level. Pag may mga espasyo tayo, ginagawa na natin multi-level kasi yun nga, hindi naman lumalaki ang lungsod natin, kailangan i-maximize yung espasyo. Pero bilang mahilig lang maglaro ng basketball, sa totoo, sabi ko nga kina engineer kanina, sa totoo, mas gusto ko yung ganitong court kasi medyo mahangin, mas presko, mas komportable. Siguro pati sa mga nagzo-zumba, mas komportable ito. Marami ba nagzo-zumba dito? Meron kaya, may mga Zumba ladies po natin. Kaya maganda, na-appreciate ko po habang nandito rin po si Kong, DPWH, talagang gusto ko lang parating din ng appreciation ko. Kasi pag tinignan niyo po yung design, pwede naman magpagawa ng court, pwede magpagawa ng multi-purpose area na, o basta magpagawa tayo. Sige, tapusin na lang yung project. Pero ito hindi. Talagang pinag-isipan. Pati yung design, pag titingnan nyo ng maigi, kung familiar kayo sa mga base, kami napupuntahan namin halos lahat ng court sa buong Pasig. Ang makikita nyo, talagang pinag-isipan yung mga maliliit na bagay. Mula sa bench ng mga maglalaro, hanggang sa extension ng bubong para pag umuulan, hindi maanggihan yung hindi papasok yung tubig. Hanggang sa CR, hanggang sa design ng court mismo, yung mga linya, standard na FIBA po yan, o nalalapit sa FIBA standard. At marami pang iba, Ito mo, pati yung sa mga manonood, may upper box pa para sa, di na pala kasama sa project yan. Pero talagang pinag-isipan. At ito po, siyempre, sa tulong DPWH, at si Kong Roman din mismo. Alam niyo, pag may mga project po, si Kong Roman, talagang napaka hands-on. Yung ginagawa niya, laging lagpas-lagpas, sa totoo lang, sa tunay na niya na, o ano yung hinihingi sa kanya, talagang lagpas, over and beyond the call of duty. Sa totoo lang po, ang ating Kong Roman. Siguro, yung mga taga rito po, nakikita niyo naman po siya. Siguro hindi lumalagpas ng ilang buwan na hindi siya bumibisita, tinitingnan niya kung ano yung status, kung ano, talagang napakasipag po ng ating Kong Roman. Palakpakan po natin siya. Muli po, sigurado magkikita naman po tayo ulit sa mga susunod na panahon. Hindi ko na po masyadong habaan. Kahit sa totoo, dami kong gustong ikwento sa inyo. Dami kong habang nandito po ako sa harap ninyo, dami kong naiisip na ikwento po sa inyo. Kasi talagang nasa magandang lugar, nasa magandang posisyon ng ating lungsod ngayon. Pero
sa susunod po tayo magkwentuhan ulit. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Mayor. Upang hiyaan din natin ang magandang mensahe at pagpapasalamat sa ating mga panauhin na inahan po natin ang ama po ng Barangay San Joaquin, ang ating top idol, Erap Sanchez. Isa lang ang idol, Mayor Vico lang. Good morning po sa ating lahat, Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, Mayor Vico, sa ating mga city councilors, Barangay Kagawad, narito po, ating mga barangay staff, DPWH, homeowners, fire, na tumulong sa aming mag-general cleaning, at sa inyong lahat po, maraming salamat. Kung sabi nga sa English, ayaw ko lang mag-English, baka mamay mautal ako. Maraming salamat po. Hindi ko na po ma-express kung paano ko pasasalamatan kayo. Pero ang maipapangako po namin, aalagaan po namin ito, pakikinabangan po ng ating mga kabarangay. Ang mga kabarangay, ito po ay para sa ating lahat. Hindi po sa iinan lang. Ito, ginawa po ng ating congressman sa tulong po ng ating punong lungsod, pangalawang punong lungsod, pamahalaang barangay, at syempre ng DPWH, para po sa ating lahat. Hindi po natin ito pagkakait kahit kanino, pero pangangalagaan po natin ito. Hindi po natin ito pababayaan dahil bibihira na magkaroon na pagtuunan ng pansin talaga ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan o ng anumang gobyerno ang Barangay San Joaquin. Pero ito po, nagsisimula na ang magagandang proyekto, huwag po natin ito pakakawala. Kaya, Mayor, maraming salamat po. Huwag po kayong magsawa. At pasasalamatan ko na rin po ang ating punong lungsod, mga kabarangay. Inaasikaso po ng pamahalaang lungsod, ng ating congressman, ng ating vice mayor, ang ating paglipat ng pamahalaang barangay, ng ating barangay hall. Ang ating barangay hall po, inaasikaso, mailipat po sa tamang lugar. Ito po yung doon sa may tapat po ng Lexington. Kaya unti-unti po yan. Palakpakan po natin si Mayor at si Congressman po. Hindi na kailangan ng microphone po yan. Ayun lang po, hindi ko na po pagkakahaba-habaan sa inyo pong lahat na nagtulong-tulong po para sa Barangay San Joaquin. Ulitin ko na po, DPWH, Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, Mayor Vico, sa ating city councilors, sa ating mga kagawad, maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayong magkasawa, aantayin po namin ang maraming pang proyekto. Ang ating kalsada po, antabay na po yan. Hindi po yan pinababayaan ng lungsod ng Pasig. May proyekto po ang ating mayor po dyan. Huwag lang po tayong mainip. Isa-isahin po. Sabi nga ni Idol FPJ, isa-isa lang. Huwag naman pong sabay-sabay. Baka mabulunan tayo sa dami ng proyekto ng lungsod ng Pasig. Hindi na natin alam kung ano yung pasasalamatan po natin. Yan po, hindi po tayo pababayaan ng ating mayor. Alam niya po yan. Dumadaan po siya dyan. Nakikita niya po yan. Naiintindihan niya po tayo. Yung lamang po, maraming salamat po sa inyo. Nasagot na po ang mga tanong. Alam po natin ang katotohanan. Hindi po tayo pababayaan ng lungsod ng Pasig at ng congressman po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat, Kap. Teka, may kailangan lang akong ilinaw kasi ayun naman si Kap Erap, siyempre, intindihan natin, excited po talaga dahil marami naman talaga tayong proyekto sa San Joaquin. Pero ilinaw ko lang po yung sa barangay. No? Totoo po, yan naman yung pangarap natin, di ba? Malagay sa mas magandang lokasyon ng ating barangay hall. Ngayon, may na-identify tayong lupa, yung Castleton property, di ba? Sa tabi ng school. Alam niyo naman po yun, di ba? Yan lang naman yung isa sa malaking, kasi yan talaga malaking bakante sa main road po natin. Hindi pa siya paggari ng lokal na pamahalaan. Ayoko lang po na baka expect ninyo ay bukas nagsisimula na yung construction doon, di ba? So, na-identify yung lupa, nakausap ko na po yung
nagmamayari. Yung owner po natin, may-ari ng lupa, nakausap ko na po. First negotiations na kami. Aminin ko, yung unang negotiations, hindi kami nagkasundo sa presyo. Kasi ako bilang mayor ninyo, naalagaan natin ang pondo ng ating lokal na pamahalaan. Kung papayag ng mas mababa, siyempre kukunin ko po para sa LGU na mas mababa. Sa first negotiation, hindi po pumayag. Nag-usap po kami ulit, mukhang okay na. Mukhang update ko po kayo. Pero siyempre, pag nabili po natin yan, ang target natin, this year, mabili siya. Hindi po magsisimula this year. Kilala niyo ako, hindi ako nangangako ng hindi ako nangangako ng hindi ko kayang tuparin. So hindi ko po sasabihin na by this year ay tapos yan. Hindi po. This year ang target, mabili yung lupa. Next year, ang target, pangarap natin. Yan po. So at least magandang balita pa rin naman. Pero kinabahan lang ako sa sinabi ni Kap. Baka mamaya akala ninyo, yan na talaga siya. Isa pa siguro magandang balita para sa mga taga San Joaquin, pati sa mga taga Kalawaan, yung Ilisco Road po natin, na matagal na rin natin na problema at lagi pong pinapaalala sa akin ni Kap, yan, mga madalas dumado. Alam niyo po yan, kasi daanan siya ng truck. Ang nangyari nun, yung dating repair po yan, hindi siguro pang-truck talaga yung kalidad o yung tibay niya. So ito po, may notice to proceed na, ibig sabihin may kontrata na po. Nagko-coordination meeting lang kami sa Kalawaan, sa San Joaquin, sa contractor at sa TPMO para maayos po at engineering department mo natin. So, malapit na po magsimula. Sigurado by this month, magsisimula na po yung Ilisco Road natin. Kaya ko lang pong sabihin, medyo mahal po. Mas mataas ng konti yung presyo niya. Sa ordinary na tayo, nag-open bidding po tayo. Bumaba lahat ng kontrata ng presyo ng mga pinapagawa natin sa LGU. Pero ito pong Ilisco Road, medyo mataas. Bakit po? Dahil sinusubukan natin mag-innovate, ayaw natin ipasara ng matagal yung Ilisco Road. So, mas mataas ng siguro 30-50%. Di ko alam yung eksakto, pero i-share ko naman sa inyo pag nakuha ko na yung eksaktong figure. Bakit po? Dahil ang gagamitin natin dito, ibang klaseng simento, ang tinatawag po, one-day cement. Di ba kadalasan, pagka nagbuhos para ipatuyo, ilang araw, ilang linggo? 2 weeks. Engineer, di ba? At least siguro 2 weeks, maganda. Pero ito pong gagamitin natin, pagbuhos, isang araw lang, tuyo na. Kaya mas mahal po ng konti. So, yan po. Bangan po natin. At marami pang iba. Muli po, kinabahan lang ako dun kay Kap. Kaya nilinaw ko na po. Maraming salamat. God bless po sa atin. Maraming salamat po, Mayor. Ayan, narinig na po natin ang mensahe ng ating mga panauhin. Para po simulan ng seremonya ng pagbabasbas at pagtatalaga, inaanyahan po natin ang ating kapitan, Congressman Roman, Mayor, and Vice Mayor, together with po ang representative from DPWH, Ma'am Gigi, para po i-turn over sa atin ang ating susi. At para din po makapag-photo-op tayo, dito po tayo sa gitna. Invite na rin po natin ang ating barangay council. Turn over natin sa susi talaga. Susi pala yung seremonya. Picture lang. Ito. I-invite din po natin si Father para po masimulan ating pagbabasbas. Mag-start daw po tayo dito, tapos lalabas daw po tayo. Opo. Tapos, papunta po tayo din sa main gate para po mag-ribbon cutting din po tayo. Cutting.